Bago pa man kayo kumain ng almusal ngayon, pakinggan muna ninyo ito. Dahil ang gagawin ninyo sa susunod na 10 minuto pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito ay maaaring baguhin ang buong kinabukasan ng inyong kalusugan. Hindi ito exaggeration. Hindi ito hula. Ito ay napatunayan na ng agham. Ngayon, may isang tanong ako para sa inyo. Naramdaman na ba ninyo ang ito? Mabilis kayong mapagod kahit hindi naman kayo nagtatrabaho ng husto. Madalas kayong magising sa gabi para umihi. Minsan, namumuhaw ang inyong mga paa o kamay. At kahit kumakain kayo ng malusog, pakiramdam ninyo ay hindi pa rin kayo gumaling. Kung may isa sa mga ito na nangyayari sa inyo, ngayon ay pakinggan ninyo ng mabuti. Dahil maaring ang inyong mga bato ang nagtatawag ng tulong. Ang bato o kidney ay isa sa mga pinakamahalagang organo ng ating katawan. Ngunit karamihan sa atin, hindi natin ito pinapansin. Hanggang sa may sakit na. At ang nakakatakot, ang sakit sa bato ay tahimik. Walang sakit. Walang babala. Dahan-dahan itong lumalala at hindi mo malalaman hanggang sa halos huli na. Kaya ngayon, huwag nating hintayin pa ang sakit bago kumilos. Handa na ba kayo? Dahay makinig kayo ng mabuti dahil ang lahat ng sasabihin ko ngayon ay para sa inyo. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng katotohanan. Ang sakit sa bato ay hindi lang para sa mga matatanda. Kahit sa mga may 50 taong gulang, 60, 70 ay posible itong mangyari. At ang natuklasan ng mga mananaliksik noong 2024 na nagpapasaya sa ating lahat ay ito. Ang bato ay may kakayahang mabago pa. Hindi ito sirang-sira na. Kapag binigyan natin ito ng tamang pagkain at tamang gawi, ang bato ay makakaahon. Ito ay napatunayan na ng modernong agham. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga pagkaing magpapalakas ng ating bato, kailangan muna nating alisin ang mga bagay na patuloy na nakakasama sa ating bato araw-araw. Dahil walang silbi ang pagkain ng maganda kung patuloy ka ring kumakain ng masama. Isipin ninyo ito. Kapag may butas ang timba, kahit ilang baso ng tubig ang ibuhos mo, palagi itong maubos. Kaya ang unang hakbang ay tapalan ang butas. Alisin ang mga masasamang gawi. Pagkatapos, puno na ang timba ng mabilis. Ang una sa mga dapat nating alisin ay ang phosphate additives. Mga kaibigan, ngayon ay tignan ninyo ang label ng inyong mga pagkain sa ref o sa aparador. Kapag nakakita kayo ng salitang phosphate, phosphoric acid, sodium phosphate, potassium phosphate, huwag nang mag-alinlangan. Iwasan na. Ang mga kemikal na ito ay matatagpuan sa processed meat, instant noodles, soft drinks, at kahit sa ilang health supplements. At ang pinakamalungkot, kahit ang tinatawag na healthy food ay minsan puno na rin ito. Bakit ito masama? Dahil ang phosphate ay tumitira sa ating mga ugat ng dugo. Pinapahina nito ang ating mga arterya at tinutunaw pa ang ating buto. At ang pinakanahihirapan sa labis na phosphate ay ang ating bato. Dahil ang bato ang nagtatrabaho para alisin ito sa ating dugo. Kapag labis, napapagod ang bato at dahan-dahan itong nasisira. Ang pangalawang masasamang gawi na dapat alisin ay ang artificial sweeteners o ang mga pampatabang hindi asukal. Alam ko, marami sa atin ay lumipat na sa zero-calorie drinks at sugar-free na pagkain sa akala nating mas malusog ito. Ngunit pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang World Health Organization mismo ay nagsabing hindi inirerekomenda ang pangmatagalang paggamit ng artificial sweeteners. Bakit? Dahil kahit wala itong kalori, ginugulo nito ang ating bituka. Pag inagulo ang bituka, hindi maayos ang ating digestion. Hindi maayos ang digestion, may pamamaga. May pamamaga, nasasaktaan ang bato. Lahat ay magkakaugnay, mga kaibigan. Hindi tayo naakit sa matamis dahil mahina tayo. Naakit tayo dahil ang ating katawan ay nangangailangan ng enerhiya o minsan ay dahil sa stress o sa kakulangan ng protein. Kaya ang solusyon ay hindi ang palitan ng artificial. Ang solusyon ay hanapin ang tunay na dahilan ng pagnanasa sa matamis at harapin ito ng tama. Ang pangatlong masasamang gawi ay ang labis na free radicals sa katawan. Alam ninyo ang pakiramdam na ito. Laging pagod. Mukhang matanda. Mabilis mawala ng lakas. Ito ay posibleng senyales na nagtitipon na ang free radicals sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan.
Ang free radicals ay natural na ginagawa ng ating katawan sa araw-araw. Ngunit kapag sobra na, sinisira nito ang mga selula ng bato. At ang mga gawin na nagpapalabas ng sobrang free radicals ay ito. Ang biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang kakulangan sa tulog. Ang paninigarilyo. Ang labis na pagkakalantad sa matinding sikat ng araw. Ang pagkain ng mga burnt o sobrang pritong pagkain. At ang talamak na stress na dala ng pag-aalala araw-araw. Kapag maraming free radicals sa katawan, ang maliliit na ugat ng dugo sa loob ng bato ay nasasaktaan. Ang resulta, tumataas ang blood pressure at dahan-dahan na bababa ang kakayahan ng bato na linisin ang ating dugo. Ang pang-apat ay ang talamak na pamamaga sa loob ng katawan o ang tinatawag na chronic inflammation. Ito ang pinakamarahas na kalaban ng ating bato dahil wala itong sakit. Wala itong sintomas. Dahan-dahan lang itong kumukuha ng ating kalusugan nang hindi natin namamalayan. At ang pinaka-naapektuhan ay ang maliliit na ugat ng dugo na siyang bumubuo ng karamihan ng ating bato. Ang mga pinagmulan ng talamak na pamamaga ay ang labis na taba sa tiyan, hindi malusog na bituka, hindi sapat na tulog, labis na pagkain ng processed at refined foods, at ang stress na dala ng pag-aalala sa araw-araw. Pag nakita ninyo ang mga ito sa inyong buhay, na yan na ang tamang oras para magbago. At ang panglima, ang labis na pagkain ng lahat. Carbohydrates, taba, protein, asin. Lahat pwedeng maging problema kapag labis. Ang labis na carbohydrates ay nadudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo. Ang mga masamang taba gaya ng trans fat at muling pinainit na mantika ay nadudulot ng pamamaga. Ang labis na protein, kahit mukhang healthy, ay nagpapabigat sa trabaho ng bato. At ang asin, ang laging huli sa listahan, ngunit laging una sa pagkasira ng bato. Para sa protein, ang tamang dami sa bawat kain ay isang palad na sukat lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isang palad. Para sa asin, ang target ay 5 hanggang 6 na gramo bawat araw. Gamitin ang kalamansi, suka, luya, at bawang para magkaroon ng lasa ang pagkain nang hindi kailangang mag-asin ng labis. Kapag inalis na ninyo ang 5 masamang gawin na ito, mararamdaman ninyo ang pagbabago. Hindi bukas. Hindi sa loob ng 1 linggo. Ngunit sa loob ng ilang buwan, sasabihin ninyo sa akin na mas magaan ang pakiramdam ng katawan. At lalo na sa umaga, kailangan tayong mag-ingat. Ngayon, pag-usapan natin ang umaga. Bakit ang umaga? Dahil habang natutulog tayo, nababawasan ang tubig at enerhiya ng ating katawan. Pagkagising, ang blood pressure at hormones ay pinakamalaki ang pagbabago sa buong maghapon. At ang mga gawin natin sa loob ng unang 30 minuto pagkagising ang nagtatakda kung magaan o mabigat ang trabaho ng ating bato para sa buong araw. May mga gawi sa umaga na mukhang malusog, ngunit hindi alam ng marami ay pwedeng makasama sa bato kapag ginawa ng mali. Ang una ay ang pag-inom ng malamig na tubig agad pagkagising. Alam ko, maraming nagsasabing mabuti daw ito. At mabuti ang uminom ng tubig sa umaga. Ngunit ang paraan ay mahalaga. Kapag bigla kayong uminom ng malamig na tubig habang ang katawan ay hindi pagising ng buo, nagulat ang inyong nervous system. Ang mga ugat ng dugo ay bigla nagkibot. Ang blood pressure ay biglang tumaas. At ang maliliit na ugat sa loob ng bato ay biglang pinagbigatan. Paulit-ulit na ito araw-araw, nasisira ang bato ng dahan-dahan. Ganoon din ang pag-inom ng kahit mainit na tubig, ngunit sabay-sabay at mabilis. Ang katawan pagkagising ay hindi pa handa. At kapag biglang naglukso ng malaking dami ng tubig, nagagalit ang bato at puso. Hindi lang iyon. Kapag mabilis na uminom, ang tubig ay mabilis din nalalabas bilang ihi nang hindi na napunta sa mga selula ng katawan na nangangailangan nito. Kaya kahit uminom ka ng marami, maaaring hindi pa rin maayos ang hydration mo. Ang tamang paraan ay ito. Mainit na tubig. Dahan-dahan. 1 higop-higop. 2 o 3 higop muna. Hintayin ang 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay dahan-dahang inumin ang natitira. Pareho lang ang dami ng tubig, ngunit kapag hinati ang pag-inom, malaki ang pinagaan ng trabaho ng bato. Ang pangalawang mapanganib na gawi sa umaga ay ang masustansyang almusal na masyadong marami at mabilis. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang pagkain ng marami sa umaga ay hindi laging mabuti para sa bato.
Bakit? Dahil pagkagising, ang ating katawan ay mahina pa ang kakayahang kontrolin ang asukal sa dugo. Ang insulin, ang hormone na nagbababa ng asukal sa dugo, ay hindi pa buong-buo ang trabaho sa umaga. Kapag kumain agad ng malaking tasa ng kanin, lutong itlog na may tinapay, malamis na juice at saging, biglang tumaas ang asukal sa dugo. Tapos biglang bumagsak. Ito ang tinatawag na blood sugar spike. At bawat beses na mangyari ito, ang maliliit na ugat ng bato ay nasasaktaan. Sa matagal na panahon, ito ay maaaring magdala ng diabetes, at ang diabetes ay ang pinakamataas na sanhi ng sakit sa bato sa Pilipinas ngayon. Ang tamang paraan ay ito. Kumain muna ng gulay at pagkain na may fiber. Pagkatapos ay protein. At sa huli na ang kanin o tinapay at konti lang. Ito lang ang simpleng pagbabago, ngunit malaki ang epekto sa inyong bato. Ang pangatlong mapanganib na gawi sa umaga ay ang kape agad pagkagising bago kumain. Alam ko na marami sa inyo ay hindi makatulog nang hindi umiinom ng kape sa umaga. Ngunit pakinggan ninyo ito. Ang caffeine ay nagpapalaki ng epekto ng stress hormones sa katawan. Kapag ininom ito na walang laman ang tiyan, lalo na sa mga nakakatanda, ang blood pressure ay biglang tumataas. Ang mga ugat ng dugo ay nagkikit. At dahil halos wala tayong tubig pagkagising, ang caffeine ay lalo pang nagpapatuyo ng katawan. Ang resulta, makapal ang dugo at mahihirapan ang bato na linisin ito. Ang tamang paraan ay kumain muna pagkatapos ay uminom ng kape. Simpleng pagbabago, ngunit malaki ang kaibahan para sa inyong bato. At ngayon, pag-usapan natin ang mga mabubuting gawi sa umaga na nagpoprotekta sa ating bato. Ang una ay ang sikat ng araw sa umaga. Alam ba ninyo, ang ating mga bato ay may sariling body clock. At ang sikat ng araw ang nagre-reset ng oras ng ating katawan. Kapag nakatanggap ng sikat ng araw ang ating mukha sa umaga, nababalansi ang ating nervous system. Nagiging maayos ang daloy ng dugo sa bato. Nagiging maayos ang blood pressure. 5 minuto lang. Buksan ang kurtina, hayaan ang sikat ng araw na tumama sa inyong mukha. Kahit maulap, maliwanag na ilaw sa loob ng bahay ay makakatulong na rin. 5 minuto. Lahat kaya niyan. Ang pangalawa ay ang 5 minutong katahimikan sa umaga. Alam ko na marami sa atin pagkagising ay agad natitingnan ang cellphone. Nakikita ang mga balita. Nakikita ang mga mensahe. At bago pa man kumain, stressed na agad. Mga kaibigan, kapag ginawa ninyo ito, ang stress hormones ninyo ay biglang lumalabas. At kapag mataas ang stress hormones, tumataas ang blood pressure at nagkikit ang ugat ng dugo sa bato. Ang unang 5 minuto pagkagising, huwag muna ang cellphone. Uminom ng kaunting mainit na tubig. Tingnan ang labas ng bintana. Huminga ng dahan-dahan. Ito lang. At mararamdaman ninyo na mas maliwanag at mas magaan ang simula ng inyong araw. Ang pangatlo ay ang pagkontrol ng asin sa almusal. Mga kaibigan, kapag kumain kayo ng tinapay, sabaw, hotdog o tosino sa almusal, halos 2 hanggang 3 gramo na ng asin ang napasok sa inyong katawan sa isang kain pa lang. At ang target natin ay 5 hanggang 6 na gramo lamang sa buong araw. Ibig sabihin, kalahati na ng inyong asin para sa buong araw ay napasok na sa almusal pa lang. Kontrolin ang asin sa umaga. Gamitin ang kalamansi, luya, at bawang para magkaroon ng lasa ang pagkain nang hindi kailangang labis ang asin. At ngayon, dumating na tayo sa pinaka-exciting na bahagi ng video na ito. Ang mga pagkaing pampalakas ng bato na kailangan ninyong simulan kainin simula ngayon, lalo na sa umaga. Mayroon isang lumang kaalaman mula sa ating mga ninuno at natuklasan ng modernong agham na totoo pala ito. Ang mga pagkaing pinakamabuti para sa bato ay maitim ang kulay. Ito ay sinasabi na ng mga matatanda at ngayon napatunayan na rin ng siyensya. Ang una ay ang nori o itim na seaweed. Ito ang maliit na itim na dahon na ginagamit sa mga Japanese food. Ngunit hindi lang ito para sa mga Japanese, mga kaibigan. Ang nori ay naglalaman ng isang espesyal na amino acid na tinatawag na glycerin. Ang glycerin ay pinapatubo ang mga selula ng bato at pinapalakas ang kakayahan ng bato na salain ang dugo. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang nori ay naglalaman ng 55 beses na mas maraming amino acid kaysa sa karamihan ng pagkain. 55 times. Hindi isang beses.
hindi 10 beses. 55 beses. Ginagawa rin ng nori na mas maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. At kapag maayos ang daloy ng dugo, hindi nagsisikap ng labis ang bato. Ang inirerekomenda, ang organic na lokal na gawang nori na makikita sa mga palengke at supermarkets sa buong Pilipinas. Kainin ito bilang merienda o isama sa inyong almusal. Ang pangalawa ay ang itim na bigas. Marami sa atin ay hindi pa nasubukan ito. Pero oras na! Ang itim na bigas ay sinaunang pagkain na puno ng anthocyanin. Ito ang parehong nutrients na matatagpuan sa blueberry na kilala sa buong mundo bilang super antioxidant. Kapag kinain ang itim na bigas, nababalansi ang mga mikrobyo sa ating bituka. At kapag malusob ang bituka, nababawasan ang pamamaga sa buong katawan kasama na ang ating bato. At dahil mas maraming fiber ang itim na bigas kaysa puting bigas, mas dahan-dahan ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ito ay nagbabawas ng panganib ng diabetes na siyang pinakamataas na sanhi ng sakit sa bato sa ating bansa. I-mix lang ang kaunting itim na bigas sa inyong puting bigas kapag nagluluto. Hindi kailangan palitan ang lahat. Konti lang. Habang nakasanayan ninyo, dagdagan ang dagdagan. Ang pangatlo ay ang mga madilim na gulay at ugat-ugatan na matatagpuan sa ating sariling mga palengke. Ang kamote, ang gabi, ang ube at ang mga madilim na dahon na gulay. Ang mga ito ay puno ng potassium. At ang potassium ay natural na nag-aalis ng labis na sodium sa ating katawan. Kapag nailabas ang labis na sodium, mas magaan ang trabaho ng bato. Puno rin ang mga ito ng soluble fiber na nagpapaganda ng bituka at nagpapababa ng pamamaga. At mayroon pa. Ang mga ito ay naglalaman ng vitamin E12, folic acid at iron na tumutulong sa paglikha ng malusog na dugo. At bakit mahalaga ang malusog na dugo para sa bato? Dahil ang bato mismo ang gumagawa ng erythropoietin, ang hormone na nagtatayo ng dugo. Kapag malusog ang bato, malusog ang dugo. Kapag malusog ang dugo, mas malusog ang buong katawan. Ang pang-apat ay ang itim na bawang. Hindi ito ang karaniwang puting bawang na ginagamit sa pagluluto. Ang itim na bawang ay pinhinog na puting bawang na dumaan sa espesyal na proseso ng pagtanda at sa prosesong iyon, nagkaroon ito ng 3 espesyal na nutrients na wala sa karaniwang bawang. Una, ang L-cysteine. Ito ay nagpapababa ng pamamaga sa ating mga ugat ng dugo at nagpapaayos ng daloy ng dugo. Para sa bato na puno ng maliliit na ugat ng dugo, ito ay napakahalaga. Pangalawa, ang arginine. Ito ay nagpapalawak ng ugat ng dugo para mas maayos ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. At nagpapababa pa ito ng bigat ng bato sa pag-alis ng nakakalason na ammonia mula sa dugo. Pangatlo, ang chlorogenic acid. Ito ay nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa oxidative damage at nagpapahaba ng buhay ng ating bato. Ang itim na bawang ay makikita na ngayon sa maraming health stores at online shops sa buong Pilipinas. Subukan ninyo ito. Ang panglima ay ang tengang daga o ang guder mushroom. Ito ay karaniwang ginagamit sa nilaga at sabaw at alam na ng maraming lola at nanay sa ating bansa. Ngunit hindi alam ng karamihan kung gaano kahalaga ito para sa bato. Ang tengang daga ay isa sa mga pinakamataas na pinagkukunan ng vitamin sa lahat ng kabute. At bakit mahalaga ang vitamin para sa bato? Dahil ang bato mismo ang nagpapalakas ng vitamin bago ito magamit ng katawan. Ito ang sinasabi ng agham. Ang bato ay hindi lang isang filter ng dugo. Ito ay gumagawa rin ng hormones at nagpapalakas ng nutrients. Kapag nagbigay tayo ng sapat na vitamin sa ating katawan, tinutulungan natin ang bato na gumana ng maayos. Puno rin ang tengang daga ng potassium at beta-glucan fiber na nagpoprotekta sa bituka at nagbabawas ng pamamaga. Ang itim na tuyong tengang daga ay mabibili sa mga palengke at grocery stores. Ay babad lang sa tubig ng 10 hanggang 15 minuto at isama sa inyong nilaga, sinigang o sabaw. At ang panganim at huli ay ang itim na beans o ang black beans at ang itim na kadyos. Ang itim na kulay ng mga beans na ito ay nagmumula sa anthocyanin, katulad ng itim na bigas at blueberry. Puno ito ng anti-inflammatory nutrients na nagpoprotekta sa mga selula ng bato. At ang isoflavone nito ay may napakalakas na kakayahang labanan ang pamamaga sa loob ng katawan. Ang itim na beans ay madaling iluto. Isama sa inyong nilaga, sabaw o kainin bilang ulam kasama ng kanin.
At para sa mga gusto ng mabilis, ang dilatang black beans ay makikita na sa mga supermarkets ngayon. Mga kaibigan, natanggap na ninyo ngayon ang alam ng kakaunting tao tungkol sa kalusugan ng bato. Ngunit kaalaman lang ito kung hindi ninyo gagawin. Kaya ngayon, huwag nang mag-antay pa. Bukas sa umaga, subukan ninyo ang isa lang na pagbabago. Isa lang muna. Uminom ng mainit na tubig ng dahan-dahan pagkagising. O mix ng kaunting itim na bigas sa inyong kanin. O kumain ng kaunting nori bilang merienda. O hintayin ang sikat ng araw bago titingnan ang cellphone. Isa lang na pagbabago. Pagkatapos ng isang linggo, isa pang dagdag. At sa loob ng 3 buwan, mararamdaman ninyo na ang kaibahan. Ang inyong bato ay nagtrabaho para sa inyo ng 40, 50, 60 taon ng walang reklamo. Ngayon, panahon na natin itong alagaan. At bago kayo umalis, mayroon akong isang tanong para sa inyo. Sa lahat na napanood ninyo ngayon, alin ang pinakanagulat sa inyo? Ang tungkol sa nori na 55 beses na mas mataas ang amino acid? O ang tungkol sa malamig na tubig sa umaga na nakakasama sa bato? Sabihin ninyo sa comments. Gustong malaman ng lahat dito. At isa pa, kung nanonood kayo ngayon mula sa Cebu, Davao, Iloilo, Pampanga, Manila, o saan mang sulok ng Pilipinas, sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. Gusto nating malaman kung gaano karaming Pilipino ang nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. At kung natutunan kayo ngayon, ay type ang bilang 1 sa comments. Kung hindi kayo natutunan, ay type ang 0. Nandito lang kami para malaman kung nakakatulong ba kami sa inyo. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Dahil kayo ang pinakaimportanteng tao sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay.